Hello po mga kabayan, mga ka-business kapapi, kalingap, pangatang buhay, muling nagbabalik po, Analisa Reality Vlog. Reaction po tayo ngayon sa kalingap. May connection po ito doon sa nauna kong reaction patungkol doon sa nangyari kay Kulot, yung isang beneficiary po nila Kuya Bal Santos Matubang, na kapatid po ni Bombay, na nagkaroon po ito ng vlog doon sa second channel po ni Kalingap Rab na Rab Matubang Vlogs na hinahandle po ni Kalingap Ian. Pero syempre bagong lahat, mga new subscribers, welcome po sa akin munting kubo. Mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, mga silent viewers, maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. And shoutout po kay Ma'am Marife Ramos. Yun ma'am, siya po yung isa sa napakahaba po yung comment niya. Nung tiningnan ko, halos, kumbaga, ni-screenshot ko siya. Nasa 5 page po. Ganon. Maraming salamat po. Grabe. Napa-speechless ako eh. So yun, basta si Ma'am Marife Ramos po siya. Shout out sa iyo, ma'am. Thank you po sa suporta. So ito po, yung reaction ko is 5 araw na akong nakalipas patungkol dito. At ang may nakapanood po, 31 pa lang. So ito ngayon, meron pong upload si Ate Sheena, yung kapatid po ni Kulot. Kasi napanood nila yung upload doon sa Rab Matubang Vlogs, yung kay Kalingap Ian. Lumalabas kasi dito, itong time na to parang kinakampihan yung ama nila. Dahil yung kwento nga ni Kulot, ayun nga, na natakot siya sa kanyang ama dahil meron doon nga sa thumbnail is parang may planong pagsamantalahan yung ganun. So dito si Sheena at saka yung kanyang kalibin nagsalita. At ang pinupunto nila dito is awang-awa sila sa kanilang tatay, sa kanilang ama kasi nga daw nahiya sa nangyari. Tapos yun, yung kalibin ni Sheena, yun ang daming daldal. Panoorin nyo po muna ito yung video para mas maintindihan ninyo kung ano yung mga sinasabi ko. Short clip lang po ito. Ito po. Kaya po kami nag-video para iklaro yung issue ni Kulot tungkol dun sa upload po. Hindi basta tungkol po dun sa issue ni Kulot. Yun. Magbibigay linaw lang po tayo. Kasi kami, nung una, nang malaman namin, iba din yung hindi namin, iba din yung pakakaunawa namin. At naman po tayo, iba yung takbo ng utak. Nung nagpunta kami doon, klaro nga namin yung yung issue, kung totoo ba talaga o anong dapat kung ano ba talaga yung yung totoong nangyari ko. Kaya, klaro rin po namin. Naawa na rin pa ako kay Papa. Si Papa po ang tinutukoy sa issue yan. Kaya ikaklaro po namin ni Sheena yung tunay na pangyayari talaga. Para malaman po talaga ninyo kung kasi naawa kami kay Papa kagabi. Pumunta kami sa bahay alas 10 ng gabi. Punta po kami doon. Nag-chat sa akin si Kulot, sige daw ang iyak. Si Papa. Pati si napanood daw po yung video. Papa nahiya na rin po sa lugar nila. Lalo na po sa amin, kami ni Bilas, nahiya na rin po siya dahil bilang lalaki din po. Awa din po kami kay Papa. Kahit kami ay sampid lang din kay Papa, bilang manugang kami ni Papa. Nawa din po kami sa kanya. Inaaway nga po ni Madeline kagabi si Kulot. Sabi niya ay, linawin mo kasi yung yung kwento mo. Kawawa man si Papa, siya ang nadidiin. Tapos ang sabi po ni Papa, ay sabi ko po kay Papa, mag-explain siya nung nangyari para maliwanagan. Tapos sabi po ni Papa, hayaan mo na kung yun ang nila, yun ang iniisip nila. Pero sabi ko kay Papa, hindi man lilinawan hanggat hindi siya nagsasalita, bibigay ng komento. Pero pipilitin ko po siyang huwag siyang mahiya kasi nahihiya na siya ay. At ang dami na doon nakapanood, yung mga kapatid niya, yung mga kapitbahay namin doon. Iba na po yung tingin sa kanya, nahihiya na po. Gaya po kanina, si Papa nahihiya na sa amin magharap. Kasi yun ang mga kalingap. So yun ang sinabi nila ng dalawa. Doon sa comment section talaga, ang daming mas kinampihan pa daw si yung tatay.
So, ngayon, mayroon ng panibagong vlog si Sheena na nagsalita na yung kanilang ama. Nagpaliwanag kung ano yung nangyari dahil natakot na si Kulot. So, base sa action niya, sabi matutulog na daw, papatayin yung ilaw, tapos may mga ganong action. Ito yung ano ko dito, mag-a-attach din po ako ng video patungkol dito. Ito po yung aking opinion para dito. Itong nangyari ngayon, puro babae yung mga anak niya. Bakit doon siya matutulog sa kwarto? So, ang dahilan niya, ang reason naman niya, base doon sa vlog is, bakante naman doon sa taas, yung double deck, at malamig daw doon sa sala. Pero kung tutuusin, dapat bigyan niya ng privacy yung kanyang mga anak. Lalo't mga babae yun. Huwag na siyang sumiksik pa doon sa loob ng kwarto ng mga bata. Si Kulot, para sa akin yung pagkakaano ko sa kanya, yung nangyari, yung aksyon ng tatay niya na ganon matutulog na akit doon sa taas. Pwedeng na misinterpret nga o sige sabihin natin na misinterpret ni Kulot. Baka mamaya nasa utak ng bata kasi syempre nagulat siya na nasagi nga daw yung paa. Kasi nakabalagbag yung higa ng mga bata. Siguro yung isip ni Kulot baka mamaya pinapaakyat siya sa taas, doon siya matutulog. Yung parang ganon. Baka ganon Kasi ang sabi naman ni Sheena magsasalita daw si Kulot din. Pero ito, diyan din sa comment section nagsasabi, dapat daw hindi na lang ipinalabas. Total pamilya lang naman. No, para sa akin, mas maganda na nalaman na interview ni Kalingap Ian para maging aware na. Kasi marami yung nangyayari ngayon Marami. Example na lang, pasensya pasintabi kay Kayla, yung binablog ni Kalingap Rab na nag-viral, yung inilapit ni Kalingap Alvin, Kalingap Rab. Ano din yun? Nakakulong yung ama. Kasi ganun ang nangyari sa bata. Aantayin pa ba natin na issue tatay, pamilya, ganyan, okay lang. Sa bagay si Kulot nagpatawad naman siya. Pero syempre, yung trauma mo, yung takot mo, nandoon pa rin yun, hindi mawawala. Ano na yan? Kumbaga, awareness na yan. Na sana hindi na maulit. Or sana, babala. Babala na yun. Puro babae. Kaya para dun sa tatay nila, Sheena, huwag na kayo matulog tayo doon sa kwarto ng mga anak ninyo. Malalaki na yan syempre natutulog yung mga hindi mo alam Yan, nakalilis yung mga suot nila, mga ngamot, kung ano-ano. Diba? So lalaki dapat kahit mga anak mo pa yan, doon ka na sa labas. Doon ka sa sala mo, maglatag ka doon. Huwag ka nang sumiksik pa sa kwarto ng mga bata. Ganun lang yun delikadesa. Respeto sa mga anak. Ganun lang yun talaga. So yun lang sa atin, antayin natin mga kalingap kung ano yung magiging payag ni Kulot dito. Kasi lumalabas talaga, kinakampihan nila yung kanilang ama sa nangyayari. Naaawa sila. Pero paano naman yung side ni Kulot? Oo, sabihin na natin na misinterpret niya kung ano man ang kanyang pagkakahulugan doon sa sinabi ng tatay niya. Pero mali pa rin yun. Kasi bakit siya natutulog talaga doon sa kwarto ng mga babae? Kahit anak pa yan. So yun, maraming salamat po. Support nyo natin. Sila Kuya Bal Santos Matubang, atin ng vlogs Kalingap Rab, Jack Tapia Matubang. Yung mga kasama ko pong ka-reactors dito sa Karepa, sa Kalingap, at saka sa Ka-Business Official po, support po natin. Pinono Ka-Business, ayan si Papa Dins TV, Ka-Business Family Channel po nila, and ang aking mga kasama mga reactors din po sa Ka-Business Official, as well as po yung mga kagwangs. So sa lahat po nandyan sa comment section, shoutout po sa inyo. Sobrang dami po salamat sa suporta ninyo mga silent viewers. Sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po talaga. Sa aking pamilya, shoutout po. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. So hanggang sa muli. Ingat po tayo. To God be the glory. Ayan po si Papa. Magbibigay daw po siya ng kanyang statement about dun sa issue nila ni Kulot. Si Kulot sana, magpapa-interview po siya kaso may po sila pictorial ngayon sa school kasi magagraduate. Nasa April. Kaya nasa school po siya, bukas na lang, dumapunta lang daw siya sa bahay.
Ayan, hello po and welcome back to Ate Shani's TV Vlog. And kasama ko ngayon si Papa para magbigay ng statement about dun po sa issue nila ni Kulot. Si Kulot naman po, magbibigay siya ng panayam niya kaso may pictorial sila ngayon sa school. Kaya si Papa muna yung interview natin. Si Kulot naman, sabi niya punta na lang doon siya sa bahay para mag-video para malinawan daw po ang lahat. Kasi nag-video na ako, parang ang kinalabasan, kinakampihan ko daw si Papa. Kaya sabi ni Kulot, ate ako na lang ang ma-video. Sabi ko, sige bahala ka, ikaw na pasa mo na lang sa akin. Tapos ngayon naman, naisipan ko si Papa magbigay din ng statement niya para malinawan po yung lahat. Kung ano ba talaga yung hindi nila pagkakaunawaan. Ayan, tanongin ko natin si Papa kung ano po talaga yung pinaka-pangyayari. Kasi marami din nagsasabi na si Shena wala naman dun, kung ano lang marinig yun na. Kaya tatanungin na lang din po natin. Saan baga pa nag-umpisa yun? Yung pangyayari yun? Hindi po kasi ako natutulog. Tapos dito yung apat. Dito yung tulog. At siguro magmamagana yun, magbaba ko dito. Pagbaba ko dito, madilim. Dalawang ilaw namin, patay naman kasi ang dalawang ilaw na namin dyan. Madilim. May napakan ako pa. Agad ko bilog ng ilaw. Ay napapahin ako ng 20 na pagkasihan. Tapos, pagpasok po akong lumapit ako sa tulog. Pagtingin ko sa'yo, nagsinyas ako na matutulog. Nasinyas ako, sabi ko, matutulog na ako sa taas, papatay na yung ilaw. Paano pa yung pakasenyas mo? Sabi ko, Kasi dun siya natakot dun daw sa senyas mo. matutulog na ako sa taas, patayin ko na yung ilaw. Kaya pa natakot siya. Patayin ko sa sinyas. Tulog na ako sa taas, patayin ko na yung ilaw. Kaya pala. Ang higa po kasi nila pag ganito, tingnan niyo po yung paa. Nung time daw po na yun, nandito si Kulot. Kaya ang pwesto nila pag ganyan, kumpara kung sino-sino na lang, kung saan-saan na lang ang pwesto. Tapos labaw yung paa kasi apat sila dyan. Si Papa dun sa taas.